Ano ang CPM at RPM? Mahalaga bang malaman natin to? At ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Hello fellow creators, this is me, Munju JD. Welcome and welcome back to my channel. So, ano nga ba ang CPM at RPM? As a creator or YouTuber, mahalaga pong malaman natin kung ano ang CPM and RPM kasi po dito natin malalaman ang value ng ating mga video at kung paano natin ma-optimize ang mga content natin, mapataas ang revenue at makagawa tayo ng mga content na magre-resonate sa ating mga viewers. Before we dive into the topic, I just want to let you know that YouTube takes 45% from our revenue as their cut or revenue share. So, sa bawat kinikita po natin sa YouTube, meron pong 45% cut or share sa YouTube at 55% naman po ang napupunta sa creator or sa atin. Bakit meron pang share sa YouTube? It's only fair na may share sa YouTube kasi po gumagamit tayo ng platform niya. Dito tayo nag-upload ng video, mga shorts video, at dito tayo nagla-live. Dito rin tayo nakakapag-earn ng revenue. So, natural lang po na merong share sa YouTube. Bago po tayo magpatuloy, pa-like naman po, pa-share, and pa-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video ko kagaya nito. Without further ado, alamin na natin kung ano ang CPM at RPM. So, ano ang CPM? CPM stands for cost per mil. Mil is derived from the Latin word mil, which means thousand. So, CPM is cost per thousand views or ad impressions. So, ito po yung halaga or value ng mga video natin sa advertisers. Or ito po yung handang ibayad ng mga advertisers kay YouTube. Maipakita lang ang mga ads nila sa video natin ng 1,000 times. Okay? So, in other words, ang CPM po ay nagre-represent ng kinita natin from ads, YouTube Premium revenue, and views natin from monetized video. So, hindi po kasama ang mga video natin na walang ads or hindi monetized. RPM. RPM or revenue per mil or revenue per thousand impressions or views. Ang RPM, ito naman po yung actual or total revenue natin from ads, channel memberships, YouTube Premium revenue, super chat, super stickers, at views po natin sa mga video natin monetized man or hindi. So, ang RPM ay nagre-represent naman ng actual revenue natin after YouTube's revenue share. Or ito yung ibinabayad sa atin ni YouTube after nilang makuha ang kanilang 45% revenue share. Alright, so ano naman ang pinagkaiba ng CPM at RPM? So, the difference between RPM and CPM is the cost per 1,000 ad impressions before YouTube revenue share. So, ang CPM, ito yung ibinabayad ng mga advertisers kay YouTube. Maipakita lang ng 1,000 times ang mga ads nila. While RPM is your total revenue after YouTube's revenue share per 1,000 views. So, ito naman yung actual revenue natin or ito yung ibinabayad ni YouTube sa atin or sa ating mga creator after nilang makuha ang 45% revenue share nila. So, ang pinagkaiba ng CPM at RPM, CPM, ito yung presyo or ibinabayad ng mga advertisers kay YouTube. While RPM, ito naman yung ibinabayad ni YouTube sa atin after nilang makuha ang share nila. Okay? At makikita natin mas mataas ang CPM kaysa RPM kasi po ang CPM, ito yung amount or ang price ng niche or ng mga content mo. Halimbawa, sasabihin ng mga advertisers, ang niche na to is worth 10,000. So, yan ang presyo or price ng video mo
before YouTube's revenue share. So, kaya malaki ang CPM kasi hindi pa nabawas ang share ni YouTube. While RPM, ito naman yung ibinabayad ni YouTube sa atin or sa ating mga creator after nilang makuha ang share nila. So, kaya mababa po ang RPM kaysa CPM kasi po calculated siya after YouTube's revenue share. Let's just say meron kang 1,000 views at meron kang $10 CPM. So para makita natin kung magkano ang revenue sa 1,000 na may $10 CPM or cost per mil, i-multiply po natin ang CPM or $10 times 1,000 views divided by 1,000 per impressions. $10 times 1,000 divided by 1,000 per impressions, meron ka pong $10 out of 1,000 views. And since meron pong YouTube's revenue share, ang $10 na yan, hindi pa po mapupunta sa'yo. Kinakailangan pa pong i-deduct ang 45% share ni YouTube. So, out of $10, kinakailangan nating i-deduct ang 45%. $10 times 45% equals 4.5 revenue ang mapupunta kay YouTube. $10 times 55%, 5.5 revenue ang mapupunta kay creator. Okay, so sana po nasundan nyo ang computation. Ito yung pinaka-simpleng halimbawa. Kasi po medyo complicated talaga ang computation dahil marami pong pinapasukang variables. Isa na po dyan yung mga factors na nakaka-affect po sa revenue natin. And we'll be covering that topic in my next video. So, abangan na lang po. Bago po tayo magpatuloy, kung isa ka po sa nanonood ngayon at hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na po ang subscribe button at i-hit mo na rin po ang notification bell para updated ka sa mga video ko kagaya nito. Bakit mahalaga ang CPM at RPM? Ang CPM po kasi dito natin malalaman kung valuable po ba ang mga video natin sa mga advertisers. So, mahalaga naman po ang RPM dahil ito yung snapshot ng rate ng mga earnings natin. At dito natin makikita ang impact ng ating mga video or ang fluctuation ng earnings natin. Kapag tumaas ang RPM mo, meaning tumaas ang earnings mo. Kapag naman bumaba ang RPM mo, meaning bumaba ang earnings mo. So, tumaas man or bumaba ang RPM mo, maganda pa rin itong indication kasi dito mo makikita kung nagwo-work ang strategy mo or kung kumikita ka sa ads, monetization features, at sa views. Paano naman natin ma-maximize or pataasin ang CPM and RPM? Para tumaas po ang CPM, kailangan po nag-a-align or sumusunod po sa advertiser-friendly content guidelines ang content or video mo. Gumawa ka din ng mga informative and entertaining content. At pwede kang gumamit ng mga attention-grabbing thumbnails and titles para makuha mo po ang attention ng mga viewers at tumaas po ang clicks ng video mo. At mag-focus ka po sa paggawa ng mga high-demand niche. Para naman po ma-optimize or tumaas ang RPM, i-turn on nyo po ang monetization or ads sa mga video nyo. At mag-upload ka po ng mahabang video or 8 minutes longer video para meron pong mid-roll ads. But see to it na mariretain mo ang viewers' attention kahit mahaba ang video mo. Kasi po, the more watch time you get, the more money you make. Gumawa ka din po ng mga high quality, engaging, and relevant content para ma-retain mo ang viewers' attention. Gumawa ka din ng craft eye-catching thumbnails para tumaas po ang clicks or click-through rate ng video mo and add visibility. CPM and RPM are two related but distinct metrics because CPM measures the cost of advertising per 1,000 views.
Ito yung mga revenue natin from ads or ang ibinabayad ng mga advertisers kay YouTube, maipalabas lang ang mga ads nila ng 1,000 times. On the other hand, RPM measures the revenue earned by creators per 1,000 views after YouTube's revenue share. Or ito naman yung take-home pay revenue natin after makuha ni YouTube ang 45% revenue share nila. So, CPM, ibinabayad ng mga advertisers kay YouTube. And RPM, ito naman yung ibinabayad ni YouTube sa mga creator after nilang makuha ang 45% revenue share nila. That's all for today. I hope you found this video helpful. If you want to ask questions and offer suggestions, feel free to do so. Thank you so much for watching. God bless.